Kamusta guys? Sa today's video, we are going to unbox ang pinakamura smartphone ng Tecno. Tingnan natin kung sulit ba magkaroon ng Tecno Spark Go 2023 model. Umpisa na natin. Meron tatlong variant ng Spark Go, isang 332, 364 at itong highest variant na 4GB, 64GB. Buksan na natin siya guys para ma-review. Sa box pala nakasulat na up to 7GB ng RAM niya. Mga colors na available nito ay merong itim, kulay blue, meron din purple, at itong nasa akin na kulay orange. Mga kasama niya sa package ay 12 plus 1 months na warranty card, clear phone case na jelly type, meron din SIM ejector pin, USB Type-C cable, at AC charger niya na 10 watts. Nasa right side ng phone yung volume buttons at power button niya. Sa left side naman ay nandito yung SIM card, SD card slot. Pwede dito dual SIM along with the SD card ang ilagay. Sa taas naman niya ay walang mga ports at sa bottom side ay nandito yung 3.5mm jack, microphone, speaker at Type-C port niya. E nasa likod naman yung AI dual camera, flashlight and fingerprint scanner niya. Tapos yung mismong body ng phone ay napaka-trendy ng pagkakakulay sa kanya, tsaka parang may rough and smooth dotted na texture sa back panel niya. I-start na natin guys itong si Tecno Spark Go, then check natin yung specs niya. Ayan, na-setup ko na siya at meron siyang iOS 12.0 default operating system based on Android 12. Smooth naman i-handle yung phone at responsive sa soft touch, tsaka walang delay at mabilis din ang transition kada swipe. Android 12 yung OS niya, hindi siya na-update sa Android 13 nung chinek ko sa system update. CPU nito ay meron siyang MediaTek quad-core Helio A22, 4GB RAM, 64GB storage, 5000 mAh yung battery niya guys, matagal na yan malobat, at meron siyang memory fusion. Set natin sa additional 3GB RAM, then click OK to modify restart ng phone para ma-apply settings. Ayan guys, na-restart na at 7GB na si Spark Go. Pero tandaan natin na virtual RAM yung 3GB. Na kumuha ng space sa ating storage para bumilis ng bahagya yung phone natin. At mas madaming apps ang ma-open and stay running in the background. And bukod sa memory fusion, may iba pang special function ang mga iOS na operating system. Katulad ng smart panel, social turbo na pinapa-install ka ng WhatsApp dito. May added feature ng app katulad ng voice changer, kaya maganda ang Tecno na brand kung mahilig ka sa app na to. Meron din kids mode, straightforward na yan, setting a lock screen, then magiging pang kids yung functionality ng phone mo para makaiwas sa 18 plus na content and limiting the phone usage. Next naman ay App Twin, ibig sabihin pwede ka mag-login ng dalawang Facebook account running separately. At meron din game mode to avoid and limit notifications, tsaka focus lang sa gaming at for better latency na din. Sa video assistant, parang game mode lang din para walang abala sa panonood ng TV series or movie na pinapanood mo. And for higher possible resolution and quality ng display based sa aspect ratio ng phone mo. And panghuli, meron siyang peek proof na may function na i-hide yung space sa labas ng scrollable na picture display para hindi makita yung ibang area at maganda rin to pag nagbabasa ka ng e-book. Meron Google Play Store at Palm Store itong si Tecno. Separate gallery lang siya para makapag-download, pero mas okay pa rin sa akin mag-download ng mga apps at games sa Google Play Store. Next naman sa camera quality tayo. Ito guys yung mga sample images and video capture ng ating Tecno Spark Go 2023 model. Ang nagustuhan ko dito, budget phone na may AI camera. Madi-distinguish niya kung ano yung object na kinakapture mo at masiset-up niya yung settings for the subject para makapture ng best quality possible. Sa games naman katulad ng Metal Slug, swabe yung galawan at madaling i-handle kahit naka-manual mode yung shooting niya. Kaya swak na tong Spark Go sa mga 2D games katulad nito.
Sunod sa CODM tayo. Playable siya sa low settings, gumagana din gyroscope at multiple touch, kaya malalaro mo naman siya ng maayos. Pero expect na medyo umiinit yung phone kaya minsan may FPS drop, kaya pahinga din at huwag masyadong magbabad sa mga ganitong games. Sa RPG naman katulad ng HSR, power hungry itong game na to. Sobrang tagal niya mag-loading, magra-run naman yung game pero overall hindi siya considered as playable dahil sa lag, stutter ng graphics at stop dance. And panguli sa mobile game tayo katulad ng ML at itong Wild Rift. Smooth at playable siya sa 30 FPS at sakto yung screen size niya sa pag-handle at reach mo ng mga in-game buttons. Kaya sweet spot na budget friendly itong si Spark Go sa mga games na katulad nito. Conclusion natin guys, akala ko knowing game, Spark tapos Go, naka-Android Go edition yung OS nito. Kasi ito yung pinakamura sa list ng Tecno smartphones. Pero model name lang pala niya yun. Kaya siguro full Android 12 yung OS nito kasi meron siyang virtual RAM. Maganda na rin siya at masasabi ko na sulit ka na dito, lalo na kung nabili mo to, tuwing discounted yung presyo niya. Sa camera okay naman since madali mo capture sa AI-enabled na camera at astig yung mini flashlight niya sa harap. Sa multitasking, pwede na rin dahil meron siyang memory fusion. At average gaming naman tayo lalo na sa mga MOBA games na playable with 30 FPS. Pero kung habol mo mga RPG or graphics intensive na gaming, hindi ko marirecommend tong si Spark Go. Better kuha ka ng Spark 10C or POBA edition ng Tecno. And salamat guys sa panonood, huwag kalimutan mo subscribe, like, and follow para mapanood nyo agad yung mga susunod natin unboxing ng mga Tecno smartphones.